Welcome to Tagalog Bible Voice, Exodus chapter 32. Kaibigan, dito sa chapter na to medyo mabigat kasi makikita natin kung gaano kabilis mag-doubt ang tao kahit kakakita pa lang nila ng miracles ni God. Habang si Moses ay nasa bundok, matagal siyang nawala sa paningin ng mga tao. Parang sa atin lang kapag hindi natin naramdaman agad ang sagot, nagiging impatient tayo. Ganun ang nangyari sa Israelites. Lumapit sila kay Aaron at sinabi, "Gawan mo kami ng Diyos na makikita namin." Parang gusto nila ng something visible, tangible. Kasi si Moses na leader nila, hindi na nila alam kung nasaan. So si Aaron, imbes na pigilan sila, sumabay siya. Sinabi niya na kolektahin ang mga gintong hikaw, yung mga alahas nila, at doon niya ginawa ang isang golden calf, isang rebulto ng gaya. Imagine mo to kaibigan, after silang iligtas ni God mula sa Egypt, gumawa sila ng idol, at sinabi pa nila, ito ang Diyos na naglabas sa atin. Parang nakalimutan nila agad kung sino talaga ang tumulong sa kanila. Nagkaroon sila ng celebration, kumain, uminom at nagparty, pero hindi ito simpleng celebration. Ito ay naging parang wild at walang control. Parang kapag ang focus ng tao ay nawala kay God, madaling madala sa mali. Habang nangyayari ito, sinabi ni God kay Moses sa bundok kung anong ginagawa ng mga tao. Sobrang galit si God. Sinabi niya na sisirain niya ang Israel at gagawin na lang si Moses ang simula ng bagong nation. Pero dito makikita ang puso ni Moses. Hindi siya pumayag. Nakipag-usap siya kay God, parang isang kaibigan na nagmamakaawa. Sinabi niya, Lord, huwag po isipin ninyo ang pangako ninyo kina Abraham, Isaac at Israel. Parang pinaalala niya kay God ang covenant. At dahil doon, naawa si God at hindi niya tinuloy ang plano ng destruction. Pagbababa ni Moses ng bundok, dala niya ang 2 stone tablets, yung 10 Commandments. Pero habang papalapit siya, narinig niya ang ingay ng mga tao. Nung nakita niya ang golden calf at ang ginagawa nila, sobrang galit niya. Ibinato niya ang tablets at nabasag parang simbolo na nabasag din ang covenant dahil sa kasalanan nila. Pagkatapos, sinunog niya ang golden calf, dinurog at hinahalo sa tubig tapos pinainom sa Israelites. Parang pinakita niya kung gaano kawalang silbi ang idol na ginawa nila. Tapos kinausap niya si Aaron, parang anong nangyari sa'yo? At si Aaron medyo nag-explain, pero halatang nagkulang siya sa paninindigan. Nakita ni Moses na wala ng control ang mga tao, kaya tumayo siya sa entrance ng camp at sinabi, "Sinong kampi kay Lord? Lumapit sa akin." Lumapit ang tribe of Levi. At dito, medyo mabigat na part, inutusan ni Moses ang Levites na pigilan ang kasamaan even if it meant disciplining the people, at maraming namatay that day. Around 3,000 people. Parang pinapakita dito na ang kasalanan may consequence talaga. Hindi siya basta-basta nawawala. Kinabukasan, bumalik si Moses kay God at nag-offer pa siya ng sarili niya. Parang sinabi niya, kung hindi mo sila patatawarin, burahin mo na rin ako sa book mo. Ganun kalalim ang malasakit niya. Pero sinabi ni God na ang nagkasala ang mananagot at may darating na consequence sa tamang panahon. At nagpadala si God ng plague sa mga tao dahil sa ginawa nila. Kaibigan, ang daming real-life parallels dito. Minsan kapag feeling natin tahimik si God, gumagawa tayo ng sariling golden calf. Hindi man literal, pero pwedeng money, status, relasyon, mga bagay na pinapalit natin sa Kanya. At tulad ni Aaron, minsan napapadala tayo sa pressure ng ibang tao. Pero makikita rin natin si Moses, isang leader na hindi perpekto, pero marunong lumaban para sa tao at marunong makipag-usap kay God. At higit sa lahat, makikita natin na si God ay holy, hindi niya tinotolerate ang kasalanan, pero at the same time may mercy siya kapag may nag-i-intercede. Dahan-dahan lang isipin mo to, parang kwentuhan lang natin pero may lalim. Ano kaya ang golden calf sa buhay natin ngayon na minsan hindi natin namamalayan? Exodus chapter 33. Kaibigan, pagkatapos ng nangyari sa golden calf, ramdam na ramdam ang bigat ng sitwasyon. Parang may nasirang tiwala, parang relasyon na nagkaroon ng betrayal. Sinabi ni God kay Moses, umalis kayo dito, pumunta kayo sa lupang ipinangako ko. Tutulungan pa rin niya silang makarating doon, magpapadala siya ng anghel para mag-guide sa kanila. Pero ito ang mabigat. Sinabi niya na hindi na siya sasama mismo sa gitna nila. Bakit? Kasi matigas ang ulo ng mga tao at baka raw mapahamak sila kung siya mismo ang kasama nila. Dahil sa kabanalan niya, hindi niya kayang i-ignore ang kasalanan. Parang ganito yan, kaibigan. Isipin mo may magulang na sobrang mahal ang anak, pero dahil sa sobrang disobedience, kailangan munang mag-step back para matuto ang anak. Nung narinig ito ng mga tao, nalungkot sila.
Hindi na sila nagayos ng mga alahas nila, parang sign ng pagdadalamhati. Kasi na-realize nila, hindi sapat na may blessing kung wala ang presence ni God. Tapos si Moses, gumawa siya ng tent of meeting sa labas ng camp. Hindi na sa gitna, parang may distance na dahil sa kasalanan ng mga tao. Tuwing pupunta si Moses doon, bumababa ang pillar of cloud, yung visible sign ng presence ni God, at tumatayo sa entrance ng tent. At lahat ng tao, tumitingin lang mula sa kani-kanilang tent, parang nanonood at sumasamba. At dito may napakandang detail. Sinasabi na si Moses ay nakikipag-usap kay God face to face, parang magkaibigan na nag-usap. Hindi ibig sabihin literal na nakita niya ang mukha ni God, kundi ganun ka-intimate ang relationship nila. Kasama rin ni Moses si Joshua, bata pa siya noon, at siya ang laging nasa tent, parang trainee, future leader in the making. Ngayon, ito na yung pinaka-heart ng chapter. Nakiusap si Moses kay God. Sinabi niya, Lord, kung hindi kayo sasama sa amin, huwag na lang po kaming umalis. Grabe no, para kay Moses, mas importante ang presence ni God kaysa sa destination. Parang sinasabi niya, anong silbi ng success kung wala ka naman? Humingi pa siya ng assurance na kilala siya ni God at may favor siya. At sumagot si God, sinabi niya na sasama siya at bibigyan siya ng kapahingahan. Pero hindi pa doon natapos si Moses. May isa pa siyang healing na medyo bold. Sabi niya, Lord, ipakita ninyo sa akin ang glory ninyo. Parang gusto niyang mas makilala si God, hindi lang sa salita, kundi sa experience. Sumagot si God, sabi niya, ipapakita niya ang kabutihan niya at ipapangalan niya ang kanyang sarili kay Moses. Pero may limit, hindi kayang makita ng tao ang buong glory ni God at mabuhay. Kaya ang ginawa ni God, pinatayo niya si Moses sa isang bato at tinakpan siya habang dumadaan ang kanyang glory. Tapos pinakita lang niya ang likod niya, parang glimpse lang, sapat para maranasan, pero hindi sobra na ikamamatay niya. Kaibigan, ang daming lalim nito. Minsan gusto natin ng blessings, ng direction, ng success. Pero ang tanong, gusto ba talaga natin ang presence ni God o yung mga binibigay lang niya? At si Moses, pinakita niya sa atin na ang pinaka-valuable sa lahat ay yung relasyon, yung closeness kay God. At interesting fact, dito unang lumitaw yung ideya na hindi kayang i-handle ng tao ang full glory ni God. Kaya dahan-dahan, paunti-unti lang ang pagpapakilala niya sa sarili niya. Parang sa buhay natin, hindi niya binibigay lahat agad kasi alam niya kung ano lang ang kaya nating i-handle. Dahan-dahan lang kaibigan, parang kwentuhan lang tayo. Mas gusto mo ba ang blessings o ang presence ni God mismo? Exodus chapter 34, kaibigan, pagkatapos mabasag ni Moses yung unang stone tablets dahil sa kasalanan ng mga tao, dito sa chapter na to, parang may second chance na nangyayari. Sinabi ni God kay Moses na gumawa ulit ng 2 stone tablets katulad ng una. Pero ngayon si Moses na ang magchichisel, hindi na tulad dati na diretso galing kay God. Parang may konting effort na kailangan mula sa tao this time, simbolo na kahit may grace si God, may responsibility pa rin tayo. Maaga pa lang, umakyat na si Moses sa Mount Sinai, dala yung tablets. Walang ibang pwedeng sumama kahit hayop bawal lumapit. Ibig sabihin, sacred moment talaga to, very personal encounter kay God. Pagdating doon, bumaba si God sa ulap at tumayo sa tabi ni Moses. At dito, may napaka-importanting moment, ipinahayag ni God ang kanyang sarili. Ang Panginoon, mahabagin at mapagpala, hindi madaling magalit, puno ng pag-ibig at katapatan. Ang ganda, no? Parang si God mismo ang nag-introduce ng kanyang character. Hindi lang siya just and powerful, kundi merciful at loving din. Pero sinabi rin niya na hindi niya pinapabayaan ang kasalanan, may consequences pa rin hanggang sa susunod na generations. Pagkarinig nito, agad yumuko si Moses at sumamba. At nakiusap siya ulit para sa mga tao kahit matitigas ang ulo nila. Hiniling niya na samahan pa rin sila ni God at patawarin sila. At dito, muling nag-set si God ng covenant. Parang sinabi niya, gagawa ako ng mga kamanghamanghang bagay sa inyo, pero may kondisyon. Parang agreement, relationship na may commitment both sides. Isa sa pinaka-emphasize dito, huwag silang makihalo sa mga ibang bansa sa Kanaan. Bakit? Kasi baka madala sila sa pagsamba sa ibang Diyos. Parang warning na kapag napalapit ka sa maling influence, unti-unti kang mahihila. Pinag-utos din ni God na sirain ang mga altar at idols ng ibang nations. Walang compromise. Kasi si God ay jealous God. Hindi sa insecure, kundi gusto niya ng buong puso, hindi hati. May mga instructions din tungkol sa feasts, like Feast of Unleavened Bread, Feast of Weeks, at Feast of Ingathering.
Parang reminders sa buong taon na alalahanin kung paano sila tinulungan ni God. Sinabi rin na lahat ng firstborn ay para kay God, whether tao o hayop, pero may redemption process. Parang para ipaalala na lahat ng meron sila, galing sa Kanya. At siyempre, binanggit ulit ang Sabbath, 6 days work, 7th day rest. Kahit busy season, kailangan pa rin ng pahinga. Consistency is key. Tapos si Moses ay nanatili sa bundok ng 40 days at 40 nights. Walang kain, walang inom. Imagine mo yun, sobrang intense na spiritual moment. At isinulat ni God ang 10 Commandments ulit sa tablets, parang restoration ng covenant. Ngayon, pagbaba ni Moses, may kakaibang nangyari. Hindi niya alam, pero nagra-radiate ang mukha niya, literal na kumikinang, dahil sa presence ni God. Parang glow na hindi galing sa sarili niya, kundi reflection ng Diyos. Natakot ang mga tao, kahit si Aaron, kaya nung kinakausap niya sila, naglalagay siya ng veil sa mukha niya. Pero kapag babalik siya sa presence ni God, tinatanggal niya yung veil. Parang simple pero malalim na picture too. Kapag malapit ka kay God, may epekto talaga kahit hindi mo napapansin. Nagbabago ka, may liwanag na nakikita ng iba. Kaibigan, ang daming insights dito. Una, si God ay nagbibigay ng second chances, pero hindi ibig sabihin walang effort sa side natin. Pangalawa, ang relasyon kay God ay hindi half-half, hindi pwedeng may ibang idol sa puso. At pangatlo, kapag tunay kang nakikipag-ugnayan kay God, may transformation, may glow. Hindi man literal, pero makikita sa ugali, sa salita, sa buhay. Interesting fact, yung shining face ni Moses, isa ito sa pinakaunang example sa Bible ng visible effect ng pagiging close kay God, ang physical manifestation ng spiritual reality. Dahan-dahan lang kaibigan, isipin mo to, kung makakasama mo si God ng ganun kalapit, ano kaya ang magbabago sa'yo na mapapansin din ng ibang tao?